Di ko alam, parang nagawa ko na to, pero siguro simulan ko na to sa calculus introduction. Para ipopost ko na lang. Hindi na ako mag-live dun ng eto. Simulan ko to siguro dito ulit. So ito yung topic. Do madali lang naman to guys. Like magka-plug ka lang naman ng value. Then kung may understanding ka na sa limits, edi much better. So for instance, meron tayong number 1. Like limit of 5 as x approaches negative 1. So magiging sagot natin kapag may given tayo na ganito. Na limit of 5 as x approaches to negative 1. So basically, kapag constant yung ilalagay, eh di kung ano yung nakalagay dito, yun na yun. Kahit anong number na itong approaching mo, ito pa rin yung magiging sagot mo. Kasi wala ka namang ipa-plug. Yung constant naman yun. So basically, yung sagot dito is 5. Kunyari, limit of 100, eh di as x approaches any number, 100 pa rin yung sagot. Ano siya ginagawa? So number 2, let's say meron tayong limit of negative x plus 2 as x approaches negative 5 halves. So anong magiging sagot? Constant kasi yan. Wala ka namang ipa-plug na variables na given. Hindi katulad na ito, may variable x siya. So basically, kailangan mo ito i-plug doon. So ano magiging sagot mo? So in this case, bali magkakaroon ka lang ng negative. Then yung x natin magiging 5 halves, negative 5 halves. Remember guys, itong negative na to, nandito yung galing sa negative. Then yung x naman, papalitan mo siya ng negative 5 halves. Baka kasi ang isipin mo, itong negative na to, part na siya nito. So hindi yun na. Anyways, sana gets. So magkakaroon tayo ng negative times negative. So basically, magiging positive na yun. Then plus 2. So ngayon, kung may application ka ng marunong ka ng fraction, hindi pwede mo tugtuin ganun. Actually, kapag plus to guys, pwede mo yung pagdikitin. Like, yung ginagawa na 2 times 2 times plus 5, pwede yun eh. Diyan pwede mo siya simplify. Anyways, ano magiging sagot natin? Or gusto mo kunin mo LCD. Like, magkakaroon ka ng 2. Then, multiply mo lang, divide mo lang to dito. Like, 2 divide 2, then times mo sa 5. So, 2 times 2 magiging, 2 divide 2 magiging 1. Then, times 5, magiging 5. Then, plus, dahil plus din itong operation. Then, 2 times 2 na to, magiging 4. So, basically, magiging sagot natin dito is 9 over 2. Or 9 halves. Number 3. Dali lang yan. So, number 3 na. So, let's simulan tayong limit of x cubed minus x squared minus 4 as x approaches 2. So, ito naman, actually, ano lang to eh. Sabi ko nga, is parang evaluate, tama kasi yung topic eh. Magkasab ka lang ng variables, then simplify mo lang. So, if ever na nahihirapan ka sa integers, mahirapan ka dito. Diba? Pero kung malakas ka na sa fundamentals ng math, like master mo fraction, integers, operation nodes, hindi ka mahirapan. So, basically, ito guys, sabi natin, kapag magpa-plug ka ng value, lahat ng variables, ilagay mo as 2. Lagyan mo siyang parenthesis para hindi ka mamali. So, meron ditong negative, ito yung minus natin. And meron tayong x, so gawin natin siyang parenthesis yung variable. Then, square natin siya, then minus 4. So, bali ganyan ang gagawin no, para hindi ka mas malito. So, yung 2 cube, magiging 8 yun. Alam natin yun. Kasi 2 times 2 times 2 yun, diba? Which is 8. Then, copy lang muna natin yung negative. Then, yung 2 raised to 2, magiging 4 yun. Tama. Then, minus 4. So, basically guys, kung meron kang 8 minus 4, then minus 4 ulit, magkakaroon tayo ng 0. Diba? So, 0 yung magiging sagot natin. Integers.
Kaya anong tips pa para gumaling sa pagso-solve ng math? Basically kasi ano guys masterin mo lang yung basics. Then yung ibang ano nun, susunod nun, connected pa rin naman dun. So, master the fundamentals. Yun. Then may mga bits tayo dyan kung gusto mong panoorin. Nasa YT guys lahat ng mga ina-upload natin na ano. Hindi ba yung indeterminate? Bakit siya magiging indeterminate? Hindi naman zero parehas yung denominator mo. At wala ka ditong denominator. Magkakaroon lang yan ng indeterminate kapag 0/0. Ito sagot to guys, 0 yung value ng limit natin. Hindi siya undefined. Number 4, let's say meron tayong given na limit of negative x squared over 2 plus 2x plus 4 as x approaches 1. So, ito yung given. So, anong gagawin mo? Yung synthetic J, meron dong ano, may mga, sa YT meron na yun, marami. Pero madali lang to guys, kasi kahit na mental mo to pwede. Tsaka maliliit lang naman yung value, tsaka hindi mahirapan dyan. Anyways, para makukuha nyo yung concept, papaliwanag ulit natin. So, copy lang natin yung negative, then lahat ng variable x, papalitan natin yun ng 1. So, lagyan mo lang siya lagi ng parenthesis in case na kailangan na negative yung value na itong x na. So, magkakaroon tayo ng over 2 plus 2, then yung 1 natin sa x, then plus 4, then simplify na lang. So, ito guys, yung negative 1 squared, bali yung 1 squared yun is 1 squared muna, or 1 times 1, tsaka may multiply sa negative. So, magiging negative 1 yun. Hindi yan magiging positive 1 guys kasi hindi naman kasali yung negative sa loob ng parenthesis. So, dapat, tawag dito, naiintindihan yung sinasabi ko dapat, no? Na kapag yung negative nasa labas, hindi mo siya i-square or i-cube. Naman. Ganun. Anyways. Then, ito 2 times 1 magiging 2. Then, plus 4. So, ngayon, pwede mo yung simplify. Let's say may karoon ng negative 1 half. Then, ito, pwede mo na i-pag-plus. Kasi 2 plus 4 naman siya, magiging 6. So, ngayon, balik ka na sa fraction. So, kunin mo lang LCD. Then, magiging negative 1 to. So, 2 divide 2 magiging 1 times negative 1 magiging negative 1 yan. Then plus yung 2 times 6 magiging 12. So ano ba yung negative 1 plus 12? So magiging 11. So basically, yung sagot natin dito is 11 halves. Ano siya ginagawa? Number 5. So let's say meron naman tayong given na limit of negative square root ng x plus 3 as x approaches 3. So, ano magiging value ng ano natin guys? Bawal siya gawing 5 and 1 na pwede naman kung gusto mo. Pares lang naman yan, lay. Pero okay din yan, pares lang. Tanggap naman yan kung naka-mix. So, kung meron tayong given na limit ng negative square root ng x plus 3 as x approaches x plus x as x approaches 3. So, ano magiging sagot? So, basically, ganun pa rin gagawin mo. So, meron ka ditong negative, copy mo lang yun. Yung square, copy mo rin. Yung x, palitan mo ng 3. Then, may plus 3 ka ulit. So, ngayon, meron kang square root ng 3 plus 3, which is 6. So, basically, ito na yun. Kasi hindi mo naman ito mas-simplify, guys, kasi simplified form na siya. Which means, ang sagot natin dito is negative square root of 6. That's correct. Then, number 6. Eto. Limit. Then, increment ng negative 2x plus 4 as x approaches 3 halves. Ano magiging sagot?
cube root 7. Positive or negative? Check natin. So basically guys, same process pa rin. Magkakaroon tayo ng negative. Then square root natin, meron tayong 2. Then yung x natin, gagawin natin 3 halves yan. Then yung plus 4. So basically guys, kapag meron kang kita kang gantong format na meron kang whole number, tapos may parenthesis siya, naka-fraction. Sinasabi na natin to dati na kaya mo siyang i-simplify basta numerator, denominator na parehas. So big sabihin sa case na to, pwede natin ito i-cancel actually. Then magiging 3 na lang siya, plus 4. So ngayon, ano ba yung 3 plus 4? Magiging 7. So basically, magkakaroon tayo ng negative square root of 7. So simplified na yan, hindi ito na yung magiging sagot natin. Para dyan. So number 7, let's say meron naman tayong limit ng negative x minus 4 over x squared minus 6x plus 8 as x approaches to 1. Integration. Tingin ako is ng ano mo. Lesson mo, dali. Send mo sa akin. So, meron tayong given guys na limit. Ito, anong maging sagot natin? Negative 5/3. Wala. Hindi nyo alam. Sige. So basically guys, kung ganito naman yung given, same process pa rin. Sabi ko nga, lahat ng variable, papalitan mo ng, ito. Meron tayong negative, remember. Then yung x natin, magiging 1, then minus 4, over yung 1 squared, minus 6 times 1, plus 8. So, simplify natin. So, copy mo lang ito. Yung kung negative guys, nasa pagitan yan ng, ito, ng fraction bar. So, magkakaroon tayo ng negative. Then, 1 minus 4, magiging negative 3, diba? Magiging negative 3. Over, ito, 1 squared, magiging 1. Then, minus 6, plus 8. So, basically, magkakaroon tayo ng negative 3. Then, 1 minus 6, that is magiging negative 5. Plus 8, magiging 3. So, ngayon, meron tayong negative times negative. So, magiging positive yun, di ba? Kaya kung nag-gets nyo. So, basically, magiging 1 yung sagot natin dito. Magkaiba kasi yung format kapag yung negative sign sa numerator. Pero dapat gets nyo yan. Okay. Okay. So, number 8. Siguro last na to. Dali lang naman itong topic. So, limit ng negative. Ito, tingnan mo. Kung naganto yung given, nasa numerator yung negative natin. No? So, x squared plus x plus 1. Ito, as x approaches 3 halves. Pero madali lang kasi simplify pa rin naman guys. Tulog na kayo guys pag hindi na kaya. Pagpilitin. So meron tayong negative, then lalagay lang natin dito. So magkakaroon tayo ng 3 halves. Then minus 3 over yung 3 halves. Then naka-squared. Plus yung 3 halves ulit. Then plus 1. So lahat ng variables yun na. Wait lang. So ngayon simplify natin. Meron tayong negative times itong term na to. So magiging negative yung sign natin doon. Then minus 3. Over. Ito guys, pag nakakita ka ng ganito, na naka-exponent siya, tapos may parenthesis, kada term sa yung numerator mo, is-square, mamultiply mo exponent nun, kung ano yung exponent nasa labas. So, ibig sabihin, meron itong 1 dito guys. So, 1 times 2 siya, magiging 2. So, magiging 3 squared siya. Magiging 9. Then, ito rin sa baba, ganun din gagawin mo. So, meron tong 1 dito. 1 times 2, magiging 2. Then, 2 squared mo siya, magiging 4. Sana gets? Naturo na natin to last time. Then, simplify mo na lang.
So ngayon, dahil fraction to, fraction din sa baba, simplify mo siya. Pwede mo unahin yung numerator. Or gusto pagsabay mo, pwede yan. So LCD mo lang muna yung numerator mo. That is 2. Then 2 divide 2 magiging 1 times negative 3, magiging negative 3. Then minus, yung 2 times 3 mo na lang to kasi whole number naman, magiging 6. Then ito naman, kunin mo lang LCD. Like 4, 2, tsaka 1. So basically 4 yung LCD niya. Then 4 divide 4 magiging 1 times 9 magiging 9. Then 4 divide 2 magiging 2. So yung addition natin, 2 times 3 magiging 6. Then 4 times 1 magiging 4. So ito na, simplify mo tong numerator, simplify mo tong denominator, then makuha mo na yung sagot. So anyways guys, ito kaya na na term na to, kapag divisible yung denominator mo, pwede na yan i-simplify. Like, eto, magkakaroon ka dito ng, maka-cancel na to actually. Then eto, magiging to na lang. Pero, in case na nagugulan sa ganun, pisin natin. So, negative 3 minus 6 magiging negative 9 over 2. Then, if ever na hindi naman kasya dito guys, pwede natin ito i-cross multiply. So, or divide na lang, pwede naman eh. Total, divide naman itong malaki. So, 9 plus 6 plus 4, 15 plus 4, that is 19, di ba? So, magiging 19 over 4 siya. So, pares lang to guys, etong divide sa divide ng fraction bars. Dapat hindi kayo na dito doon. So, ngayon, pwede mo ito gawing ganito. Cross, yung ginagawa nating cross multiply. So ngayon, meron kang negative times positive, that is negative, diba? Then, ito pwede to simplify, basta multiplication to. Naturo ka to sa fraction dati. Para simplified na agad yung magiging sagot. Anyways, 9 times 2, magiging 18. Then, ito magiging 1 times 9 is 19. So, basically, yung sagot natin dyan is negative 18 over 19. So, yun siya ginagawa.